Naalala mo ba yung schoolmate mo dati na di naman matalino, hindi honor student, hindi laging mataas ang score sa mga exam. Tapos after ng ilang taon, makikita mo na lang na may maayos siyang negosyo, may sariling sasakyan, at parang ang layo na ng narating. Habang yung ibang kilalang matatalino noon, sila pa yung parang hirap magsimula, hirap umusad, o hindi pa rin mahanap kung paano sila aangat. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin kung bakit nga ba ganon. Bakit ang daming tao na di naman ganon katalino pero sobrang asenso sa buhay. Una sa lahat, alisin muna natin yung salitang bobo. Kasi kadalasan ay maling tingin yan sa tao. Hindi naman porket mahina sa exam ay mahina rin sa totoong buhay. Hindi porket hindi magaling sa memorization ay wala nang mararating. Ang totoo, maraming tao ang hindi lang talaga swak sa sistema ng school. Sa school kasi, madalas ang basehan ng talino ay kung sino ang mabilis sumagot, magaling mag-memorize at marunong sumunod sa mga deadline. Pero sa totoong buhay, iba ang labanan. Dito, mas mahalaga kung marunong ka bang dumiskarte, makisama, humarap sa tao, at kumilos kahit hindi malinaw ang direksyon. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit may mga hindi academic achiever pero umaasenso ngayon ay dahil sobrang magkaiba ang school at ang totoong buhay. Sa school, may malinaw na instructions at may malinaw na lesson na dapat sundin. Pero pagdating sa adult life, walang teacher na magsasabi kung anong tamang career path, walang exam paper na magsasabi kung dapat ka bang magnegosyo, mag-abroad o mag-freelance. Sa totoong buhay, ang madalas rewarded ay ang action, hindi lang intelligence. Kaya may mga taong average lang sa classroom pero magaling sa real world. Ito ay dahil sanay silang gumalaw kahit walang malinaw na outcome. Diyan pumapasok yung isang bagay na sobrang importante, lakas ng loob. Maraming matatalino sa school ang sobrang galing mag-isip pero minsan sobrang cautious din nila. Gusto nila planado ang lahat. Gusto nila na sigurado muna bago kumilos. Ang problema, sa totoong buhay, ang daming opportunity na hindi dumarating na malinaw agad. Minsan kailangan mong sumubok ng ilang beses kahit hindi ka pa ready. Minsan kailangan mong magsimula kahit alanganin. At kadalasan, yung mga hindi naman sobrang talino sa school ay sila yung mas mabilis sumubok, mag-fail at sumubok ulit. Hindi dahil sa di sila nag-iisip, kundi dahil mas handa silang mag-fail at natututo. Isipin mo na lang ang simpleng negosyo. Ilang tao ang sobrang daming plano pero hanggang plano lang. Ang ganda ng idea, ang ganda ng vision, pero hindi naman nasisimulan. Samantalang may ibang tao na hindi perfect ang plano pero nagsisimula. Nagbenta muna online. Nagkamali, nalugi ng konti. Pero dahil sa kumikilos sila, so natututo sila. Habang yung isa hanggang panay research pa rin at business plan. Diyan mo makikita na sa totoong buhay, madalas panalo ang marunong mag-execute. At hindi palaging panalo ang pinakamatalino. Ang panalo ay yung marunong gumalaw kahit hindi pa perfect ang simula. Isa pa, maraming matatalino sa school ang nasanay na laging silang tama. Since bata sila, lagi silang pinupuri dahil magaling at matalino sila. Kaya habang tumatagal, nabubuo sa isip nila yung pressure na dapat laging okay ang galaw nila, dapat hindi sila pumalpak, dapat hindi sila nagkakamali. Kaya pagdating sa tunay na buhay, hirap silang pumasok sa mga bagay na hindi sila sigurado kasi paano kung mag-fail sila? Paano kung mapahiya sila? Samantalang yung ibang tao na hindi naman matalino ay di natatakot at mas malaya silang magkamali. At sa adulthood kasi, sobrang laking advantage ng taong hindi takot magmukhang walang alam. Isa pang dahilan, yung mga taong hindi laging winner sa school, mas maaga silang nasanay sa rejection. Hindi sila laging bida. At sa unang tingin, parang disadvantage yon. Pero sa totoong buhay, malaking training yon para sa kanila. Kasi sa adult world, hindi ka araw-araw bibigyan ng validation. Hindi porket deserving ka, ikaw na agad ang pipiliin. Minsan, kahit todo effort ka, ay babaliwalain ka pa rin. Yung mga taong di sanay sa special treatment, sila yung kadalasang mas matibay at matyaga. At kahit madapa man sila, ay hindi sila agad sumusuko. At huwag din nating maliitin ang people skills. Dito talaga, bumabawi ang maraming hindi academic achiever. May mga tao kasing hindi man mataas ang grades noon, pero ang galing makisama, magsalita, at makuha ang loob ng tao. At sa totoo lang, sa Pilipinas ay sobrang laking bagay niyan. Hindi lahat ng opportunity nakukuha sa talino lang. Kailangan marunong kang humarap sa tao at mag-build ng tiwala. Mahalaga ring maintindihan na iba ang school intelligence sa life intelligence. Yung school intelligence, kadalasan nakikita sa memorization, analysis, at discipline sa classroom. Pero sa life intelligence ay binubuo ng emotional control, adaptability,
communication, confidence, at decision making. May mga tao na sobrang talino sa libro pero hirap mag-handle ng stress at pressure. Samantalang may iba namang hindi honor student pero marunong humawak ng pera, marunong mamili ng tamang opportunity, at marunong magtiis hanggang sa umangat sila. Kaya hindi talaga sapat na matalino ka lang sa papel. Kailangan marunong ka ring mabuhay. At syempre, pag-usapan din natin ang confidence. Pero hindi ito pagiging mayabang. Confidence is simply trusting yourself enough para kumilos kahit hindi ka sigurado sa lahat. Ang daming marurunong na tao ang hindi umaangat dahil hindi nila maipakita ang kaya nila. Nahihiya silang magbenta, nahihiya silang mag-apply, nahihiyang magsimula. Samantalang may ibang tao na hindi naman matalino pero dahil marunong silang magsalita at maniwala sa sarili nila, kaya mas maraming opportunity ang lumalapit sa kanila. Hindi sapat na may skill ka. Kailangan kaya mo rin i-market ang sarili mo sa ibang tao. Ngayon baka may ilan sa inyo na iniisip, so mas okay pala na huwag na lang maging matalino. Syempre hindi. Huwag nating ibaba ang value ng pagiging matalino. Napakahalaga ng knowledge at discipline. Ang punto ko lang ay hindi sapat ang talino kung hindi mo siya kayang sabayan ng action. Kaya ang mas tamang tanong ay hindi kung bakit mas umaasenso ang mga bobo kaysa sa matatalino. Ang mas tamang tanong ay bakit may mga taong hindi man magaling sa school pero mahusay sa totoong buhay. At ang sagot yan, kasi ang success ay hindi lang nakasalalay sa talino. Nakasalalay rin ito sa tapang, consistency, confidence, communication, resilience, at willingness na matuto habang paulit-ulit na nagfa-fail. Kaya kung estudyante ka pa lang, huwag mong isipin na okay lang maging tamad. Hindi yan ang lesson dito. Mag-aral ka pa rin. Galingan mo pa rin. Pero habang ginagawa mo yan, huwag mo ring pabayaan ang ibang skill. Matuto kang magsalita. Matuto kang makipag-usap. Matuto kang tumanggap ng rejection. Matuto kang magsimula kahit hindi pa perfect. Kasi sa huli, hindi sapat yung matalino lang o madiskarte ka lang. Ang pinaka-importante ay yung matalino na at nagte-take action pa. At kung ikaw naman ay yung tinawag nila dati na mahina, slow, o hindi honor student. Okay lang yon. Di naman ibig sabihin na failure ka. Tandaan na hindi sa grades mo nakabase ang buong pagkatao mo. Ang importante ngayon ay kung willing ka pa bang matuto, willing ka pa bang sumubok, willing ka pa bang bumangon kahit ilang beses ka nang nadapa. Kasi doon nagsisimula ang tunay na pag-asenso. At para naman sa mga dating top student o achiever, tandaan na hindi ito atake sa inyo. Paalala lang ito na huwag niyong ikulong ang sarili ninyo sa image na kailangan lagi kayo ang magaling. Hindi niyo kailangang laging tama bago kumilos. Minsan kailangan niyo ring payagan ang sarili ninyo na sumablay paminsan-minsan. Sa huli, ang tunay na laban sa buhay ay hindi tungkol sa kung sino ang bobo at sino ang matalino. Ang totoong laban ay kung sino ang marunong matuto at makasabay sa mundo na patuloy na nagbabago. Sino ang kayang kumilos kahit hindi sigurado at sino ang kayang magpatuloy kahit ilang beses nang nadadapa. Ikaw ba? Kumusta ka naman noong nag-aaral ka at kumusta naman ang buhay mo ngayon? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.